And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH mga kababayan, at ito na nga ang pinakamainit na balita. Nako mga kapatid, nalalapit na po ang tinatawag na pandaigdigang digmaan o World War III. Kasi nga mga kababayan, nagsisimula na po ngayong magkainitan mga kapatid ang bansang Amerika at bansang Russia. Matapos po yan mga kababayan, pagbantaan ni President Donald Trump mga kapatid, si President Vladimir Putin na di umano mga kababayan, kapag hindi pa tumigil sa ginagawang pananakop itong Russia mga kapatid sa bansang Ukraine, ay mapipilitan di umano mga kababayan itong bansang Amerika na bombahin mga kapatid ang bansang Russia. At pag nagkataon mga kababayan, damay-damay na po ito, kasama na ang Pilipinas. Bakit kamo mga kapatid? Huwag po natin kalimutan na ang bansang China mga kababayan ay sanggang dikit po yan ng bansang Russia. Pero bago tayo magpatuloy mga kapatid, One Talk PH nga pala nagbabalik po para sa panibagong update, at inaanyayahan ko po kayong lahat mga kababayan na i-like ang ating video ngayon para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So ito guys, panoorin muna natin ang balitang ito at bigyan po natin ng ating personal na opinion. Binantaan ni United States President Donald Trump si Russian President Vladimir Putin na bobombahin niya ang Russia kapag nagpatuloy sila sa pagsakop sa Ukraine. Nangyari ito sa private call ng dalawang lider ng bansa kung saan paulit-ulit na ginigit ni Trump na hindi magaganap ang digmaan sa Ukraine at Russia kung maaga siyang naging Pangulo ng Amerika. Ito mga kapatid, straightforward na binitawan to ni Trump mga kababayan kay Vladimir Putin. With Putin, I said, if you go into Ukraine, I'm gonna bomb the shit out of Moscow. Nako, mga kababayan, hindi magandang statement yan, mga kapatid. Lalo na't ang kausap dito, mga kababayan, ni Donald Trump, ay si mismong Russian President Vladimir Putin, mga kapatid. Ito po ay isang seryoso ng banta, mga kababayan, ng bansang Amerika. Dahil ni minsan, mga kapatid, hindi ko po nakitang nagbiro, itong Amerika, mga kababayan, especially pag nagbigay na sila ng ultimatum, ni minsan hindi po talaga ito nagbiro at tinutotoo talaga nila mga kababayan kung ano man yung binibitawan nilang mga banta. Pero mga kapatid, magugulat kayo dito sa sagot ni Vladimir Putin. Sabi dito mga kababayan, I'm telling you, I have no choice. So sabi ni Trump dito mga kapatid kay Vladimir Putin daw, pasensya ka na, pero sinasabi ko sa iyo, wala na akong ibang choice. Kapag hindi mo tinigilan, itong mga ginagawa mong pananakop sa bansang Ukraine, mapipilitan talaga akong bombahin ang bansa mo. At ang sagot lang mga kababayan ni Vladimir Putin mga kapatid, I don't believe you. Sasabihin mo pa kaya yan pag pinadaanan ka na, pinasadahan ka na ng stealth bomber ni Donald Trump? I mean mga kababayan, kung pagbabasihan natin itong kanilang usapan mga kapatid, parang usapang kanto lang po. Di ba? Pero mga kababayan, kung babasahin mo yung bawat statement dito mga kapatid, napaka-deadly po nito mga kababayan. At gaya nga ng sabi ko sa inyo mga kapatid, ni minsan hindi pa po nagbiro si Donald Trump mga kababayan, at lahat po ng kanyang sinasabi, lahat po ng kanyang mga ultimatum na binibitawan mga kababayan ay ginagawa po talaga nito. Kaya ngayon mga kapatid, kung sakali man na hindi talaga tumigil itong Russia mga kababayan sa kanilang ginagawang panggigera at pananakop dito sa Ukraine, aba mga kababayan, maghanda-handa na rin po tayo. Bakit kamo mga kapatid? Tandaan natin mga kababayan na meron din tayong kinakaharap ngayon na malaking banta mula sa bansang China. And kung titignan natin mabuti mga kababayan, ang Pilipinas po ay kaalyado ng bansang Amerika. Diba? And panigurado yan mga kapatid dahil itong China may sikreto din galit ito mga kababayan sa bansang tawag ito, bansang Amerika
panigurado yan mga kababayan, talagang gigirahin din po tayo mga kapatid nitong bansang China. Hindi ako pwede magkamali dyan mga kababayan. No? May domino effect ito. Kasi nga mga kapatid, Amerika na po mga kababayan mismo ang nagbibigay ngayon ng banta dito sa kaalyado ng China. Straight yan mga kapatid na statement binitawan ni Trump dito mismo sa muka ni Putin. Ngayon mga kababayan, do you think mga kapatid na mananahimik lang ang China kung sakali mang gawin ng Amerika yan dito sa bansang Russia? Panigurado mga kababayan, itong China gagalaw na rin ito mga kapatid. Dahil alam naman natin ang China mga kababayan ay matagal na rin itong gigil na girahin itong bansang Taiwan. At pati Pilipinas, idadamay talaga niyan mga kapatid. Sabay-sabay na yan ng bansang China. At pag ito nangyari mga kababayan, nako mga kapatid, kailangan na po talaga natin ihanda yung ating mga sarili. Pero bago to, tuloy muna natin to mga kapatid. Matatanda ang bukas bibig ni Trump o bukang bibig ni Trump sa kanyang campaign trail na agad niyang susolusyonan ang suliranin sa loob ng 24 oras ng kanyang pag-upo. Sa loob ng higit Pero alam niyo mga kababayan, hindi mo rin kasi masisisi itong si Vladimir Putin kung bakit ganito ang kanyang ginagawa mga kababayan sa bansang Ukraine. Kasi kung ikaw mga kapatid aware ka sa nangyari dito sa history ng Russia mga kapatid, talagang masasabi mong tama naman ang ginawa po ni Vladimir Putin. Bakit ka mo mga kababayan? Sa mga hindi po nakakaalam, sige, papaliwanag ko sa inyo mga kapatid para naman mabigyan ko kayo ng kaunting kaalaman patungkol dito sa ginagawa ngayon ng Russia. Kasi nga noon mga kababayan, way back around 90s yata or 88 or 89, mga ganun taon, Hindi ako sure sa saktong taon ha, pero alam ko yung pinanggalingan nito Nagkaroon kasi ng kasunduan mga kababayan itong NATO at itong USSR. Kung saan mga kapatid, wawakasan na nila ang pandaigdigang digmaan. Yun ngayong World War II mga kababayan. Ngayon, ang kasunduan po ng USSR at NATO mga kapatid ay ganito. Pumayag po ang USSR na buwagin itong kanilang grupo. Pumayag po ang USSR mga kapatid. Provided mga kababayan na after buwagin mga kapatid ang USSR ay hindi po manghihimasok itong itong NATO mga kababayan sa mga bansa na sakop ng USSR. Meron silang ganong kasunduan. At sabi naman ng NATO, sige, basta ganito din ang gusto namin payag kami sa gusto mo na hindi kami mangingialam diyan sa mga bansang sakop ng USSR. Basta i-surrender mo ang mga warheads mo. At yung mga warheads mga kababayan yung mga nuclear warheads na sinasabi ng NATO mga kapatid, yan po ay matatagpuan mga kababayan sa bansang Ukraine. Dahil ang Ukraine dati mga kapatid ay industrial base of weaponry po yan ng USSR. Ngayon mga kababayan, pumayag po ang USSR. Specifically mga kapatid, ang Russia. Pumayag po sila. Sige, payag kami. I-surrender namin yan. I-surrender namin yan sa inyo. Basta manindigan kayo na hindi kayo mangingialam dito sa mga dating bansa na sakop ng USSR. In fact, mga kababayan, nagkaroon po sila ng tinatawag mga kapatid na border map scope na 2,000 kilometers mga kababayan. Kung tama yung pagkaka-recall ko sa number, 2,000 kilometers. Na sa loob ng border na yan mga kapatid ay hindi po pwedeng tumawid itong NATO dito mga kababayan sa side na ito mga kapatid sa side na ito na kung saan ito po yung mga area na kung saan sakop dati ng USSR. Dapat dito lang sila itong gitna na to mga kapatid, hindi po sila pwedeng mangialam hindi po walang pwedeng tumawid diyan. Pero mga kababayan, habang lumilipas po ang panahon ay unti-unti na pong lumalabo mga kapatid ang dating kasunduan
ng USSR at ng NATO. Kasi nga mga kabatid, umabot na po sa punto no na itong impluwensya ng NATO mga kababayan ay lubusan na pong napasok no ang bansang Ukraine. Oh. To the point mga kabatid na mismong leader na ng Ukraine no ang nakikiusap ngayon sa NATO na tanggapin sila bilang miyembro nito. Kaya nagalit yan si Vladimir Putin mga kababayan. Sabi ni Vladimir Putin sa Ukraine, huwag mong sirain ang kasunduan. No, meron ng kasunduan dati yan na hindi dapat nakakapasok itong mga impluwensya ng NATO sa mga bansang sakop ng USSR. No. Ngayon, sabi ni Vladimir Putin mga kababayan, kasi nga ito nga si Volodymyr mga kapatid na presidente po ng Ukraine ay kung ano-ano ng mga utang mga kapatid, ano yung kanyang ginawa dito sa mga bansa ng NATO. Sabi ni Vladimir, sabihin mo sa akin kung magkano or gaano kalaki yung utang mo sa bansang dyan sa NATO. At babayaran ko yan. No? Provided na pag nabayaran ko yan, babalik ang Ukraine sa ilalim ng kapangyarihan ng Russia. Oh. Siyempre mga kapatid, pumalag si Volodymyr. Hindi pwede. No, hindi kami papayag. Ano. Meron na kaming sariling bansa ngayon. Hindi mo na kami pwedeng kontrolin. Kaya nagalit itong si Vladimir. Hindi ka pala makukuha sa tamang usapan. Dadaanin kita sa tamang digmaan. Kaya ginira ni mga kababayan, ginira po ni Putin itong Ukraine. Kasi mga kababayan, itong Ukraine mga kabatid, kinakain na, no? Kinakain na kasi ito ng tawag nito, impluwensya ng ng NATO. To the point mga kababayan na leader na mismo ng Ukraine, no, ang nakikiusap sa NATO na tanggapin mo na kami na maging miyembro nyo. In fact mga kabatid, kalagitnaan ng digmaan way back mga 2000 or 2001, 2020 or 2021 mga kabatid, nung nagsimula yung gera ng Ukraine at Russia, no, nakiusap pa talaga uli itong si Volodymyr mga kababayan, no, na sana tanggapin na sila bilang miyembro no ng NATO. Na mas lalong nagdiin, no? Kaya mas lalong nagdiin sa Ukraine mga kapatid para girahin talaga sila, no, ng tuloy-tuloy nitong bansang Russia. And lately lang mga kapatid, inulit na naman yan ni Volodymyr. No, nakiusap na naman siya sa NATO mga kababayan na please lang, tanggapin nyo na kami. Oh. Yun mga kapatid, ang nangyari dyan. Nagalit ng husto itong si Vladimir Putin. Kasi ang gusto ni Putin mga kababayan, sakupin uli ang Ukraine at isa ilalim ito sa kapangyarihan ng Russia. Ngayon, marunong din si Volodymyr mga kapatid. Lumapit siya sa bansang Amerika. 'Di ba? Oh, sabi niya sa bansang Amerika, tulungan mo kami, no? Suportahan mo kami. Ganito ganyan. No, kailangan namin ng tulong ninyo. Sabi ni Trump, o sige, basta ganito. Kailangan ko rin yung langis nyo. Oh, 'di ba? Kaliwaan sila kumbaga mga kapatid. Kaya nagkaroon na tuloy ngayon ng obligasyon ang US na suportahan itong Ukraine. Kasi mga kababayan, pinagkakakitaan na rin ng US ngayon itong Ukraine. Ngayon, masisira yung negosyo ngayon ng US din mga kapatid kung tuloy-tuloyin itong girahin ng bansang Russia. And syempre mga kababayan, yun po ang purpose kung bakit nakipagkasundo itong si Volodymyr, no, sa bansang Amerika. Kaya obligado dito ang Amerika mga kapatid na suportahan ang bansang Ukraine. Ang problema mga kababayan, pag tinuloy ito ni Trump mga kapatid na kung saan bubombahin niya itong bansang Russia mga kapatid, panigurado niyan, gagalaw na rin itong China at North Korea mga kababayan. Dahil yung tatlong bansa na yan mga kapatid ay magkaalyado po yan. No?
North Korea, China, at Russia. Parehas pong komunistang bansa yan, mga kapatid. Tsaka isa pa, mga kababayan, kung titignan po ninyong mabuti, itong kwento ng tawag dito China at Taiwan, mga kababayan, ay kahiling tulad din po ito sa kwento ng Ukraine at Russia. Kasi mga kapatid, itong bansang Taiwan ay dati po talaga itong sakop, mga kababayan, ng mainland China. Nabuwag lamang ito, mga kapatid, matapos pong i-take over ng mga komunistang grupo nila Xi Jinping, mga kababayan, itong mainland China. Pero mga kapatid, kung tutuusin po, under po sa Republic of China, mga kababayan, sakop talaga itong bansang Taiwan. Kasi dati, mga kapatid, Republic of China ang tawag dyan no? Pero noong sumulpot itong grupo nila Xi Jinping, itong mga komunistang grupo nila Xi Jinping, naging kuwan na po yan ngayon, mga kababayan, itong mainland China, naging People's Republic of China. Magkaibang gobyerno po yan, mga kapatid. Itong Republic of China na dating namumuno, mga kababayan, sa buong China, ay ito po yung namumuno ngayon, mga kapatid, sa bansang Taiwan. No? And itong People's Republic of China, itong partido nila Xi Jinping, mga kababayan, ito po yung namumuno ngayon sa mainland China. Ngayon, mga kapatid, ang gusto kasing mangyari nila Xi Jinping ay pag-isahing muli itong bansang Taiwan at ang mainland China. No? Dito sa kanilang polisiya nga, mga kababayan, na sinasabing one China policy. No? Kaya ito yung isa sa dahilan, mga kapatid, kung bakit gustong girahin ng China itong Taiwan, dahil ang Taiwan kasi, mga kababayan, nagre-resist din. No? Ayaw nila, mga kababayan, na sakupin sila, ayaw nila dito sa One China policy dahil ayaw nila, mga kapatid, mapailalim sa isang komunistang leadership. Ngayon, hindi po ito mga kapatid, hindi po ito nagustuhan ng nung grupo nila Xi Jinping, nitong partido nila Xi Jinping. And sabi ng China, ng mainland China, mga kababayan, na kung kinakailangan idaan namin ito sa giyera, idaan namin kayo sa dahas para makuha lang namin kayo uli, abay gagawin namin. Kasi nga itong Taiwan, mga kababayan, ayaw talaga nila na ibalik ang Taiwan sa mainland China, mga kapatid. Dahil komunista po, mga kababayan, ang namumuno sa mainland China, and then Republic of China, mga kapatid kumbaga may demokrasya sa bansa nila. However, dito sa China, mga kapatid, wala po. 'Di ba? Ngayon, itong Taiwan, mga kababayan, ay naghahanda na rin, no? Kasi target talaga ng China, mga kapatid, ng mainland China, target talaga silang simulan ang giyera, or target talaga silang girahin by 2026 or 2027. Kaya puspusan din yung mga drills ngayon, mga kababayan, na ginagawa po ng bansang Taiwan para sa pagdepensa sa kanilang bansa. However, mga kapatid, ang Pilipinas naman ay pwede din ditong madamay, no? Pagka nagkaroon ng pandaigdigan, digmaan. Dahil unang-una sa lahat, mga kababayan, meron din po tayong dispute, with China, particular nga dyan sa may West Philippine Sea. Ngayon, mga kapatid, kung titingnan natin, ang Pilipinas at Taiwan, ay kaalyado po ng bansang Amerika, no? And yung mga itong Amerika nga, mga kababayan, kung sakali mang tutuhanin ito ni Donald Trump, itong kanyang banta dito sa bansang Russia, mga kababayan, talagang kakampihan din itong Russia nitong mga kaalyado niya na North Korea at bansang China. And lahat yan, mga kapatid, may kanya-kanya na silang rason kung bakit kailangan girahin din nila tayo. Di ba? Itong China pa lang, mga kababayan, pwedeng sabihin ng China na, inagaw nyo kasi teritoryo namin itong Taiwan din, di ba? Dati namang sakop ng China yung Taiwan, dapat ibalik nyo na sa amin yan. Kumbaga may mga kanya-kanya na sila pwedeng panghugutang rason, mga kapatid, para sa mangyayaring digmaan. Kung sakali mang sisimulan ito ng Amerika sa pamamagitan ng pag-atake niya dito sa bansang Russia. Kaya tayo, mga kababayan, dapat maging listo din tayo dito. Kasi, mga kapatid, may commitment din po kasi tayo sa bansang Amerika. No? Kung may commitment ang Amerika sa atin, mga kababayan, ganon din tayo. May commitment po tayo, mga kapatid, sa bansang Amerika. And basta, ito, mga kapatid, pagdating ng gera,
No, kasi nga gera gera sa Asia, gera din doon sa Europe mga kapatid, ano. Ganun, parang ganun na po ang mangyayari dito. And syempre, ang Japan mga kababayan, sasali din 'yan. Kasi nga mga kapatid, ano, meron po itong teritoryo na inaagaw din ng bansang China. Kumbaga mga kababayan, no, medyo alanganin pala dito ang China mga kapatid dahil kung sakali man palang sumiklab itong pangdaigdigan na digmaan or itong tinatawag na World War III, parang ang dami pala makakalaban mga kapatid ng bansang China. Unang-una mga kababayan, meron din silang pinag-aagawan ngayon na teritoryo ng bansang India. Mga kapatid. So kung sakali man, no, lugi pala ang China. Lugi pala, kawawa pala ang China dito mga kapatid, ano, kung kakampihan niya ang bansang Amerika, ay ang bansang Russia, ano, at sasali siya sa gera. Lugi pala. Kasi nga mga kababayan, ito pala ang China mga kapatid, 'di ba? Bukod sa Pilipinas, kalaban din niya ang Japan, kalaban din niya ang Taiwan. I think kalaban din niya ang Malaysia mga kapatid. 'Di ba? Tapos mayroon pang India. O ngayon, kung sakali mang sabay-sabayin ng China yan mga kapatid, durog siya. Di ba mga kababayan? Madudurog ang China dito mga kapatid. Kaya, nako, ngayon ko lang naisip yun ano? Buti sumagay sa isip ko mga kababayan. O nga pala ano, ito palang China, marami palang kakalabanin to kung sakali mang magkaroon ng World War III. Merong India, India, tapos Malaysia, tapos tawag dito Indonesia yata, no? Tapos merong Japan, Pilipinas, tapos Taiwan. Ang dami mga kababayan, ano? Mabubuhay kaya ang China diyan, mga kapatid? 'Di ba? Kahit sabihin natin marami silang sundalo mga kababayan, pero pag pinagtulungan po ang China mga kapatid, wala. Mamumulubi. No, pero ganun pa man mga kababayan, hindi po natin hangad ang digmaan. No, hindi po natin hangad ang digmaan mga kapatid. Just in case lang, no, na magsimula itong digmaan na ito mga kapatid, itong tinatawag na World War III. Well, hindi na po biro itong mga ganitong mga binibitawan ngayon mga kababayan ni Donald Trump. At straight to the face of Vladimir Putin to mga kapatid, itong kanyang mga binibitawan dito. Kaya delikado talaga to mga kababayan. Hindi po pwedeng gawing biro yan. And never pa pong nagbiro yang si Trump mga kapatid. Lahat po ng kanyang sinabi ay nagkatotoo po mga kababayan. Kaya dapat talaga maging handa tayo dahil pag ito, sinindihan ito ng Amerika mga kapatid, ano, may domino effect po ito. Sunod-sunod na digmaan na talaga ito mga kababayan. Tuloy! 6 na buwan ay patuloy na pinahayag ni Trump ang kanyang pagkadismaya kay Putin dahil sa hindi matapos-tapos na pagkakasundo patungkol sa kanilang ceasefire. Binalik rin niya ang mga operasyon sa pagdadala ng medical aid sa Ukraine dahil ayon sa kanya, kailangan pa rin ipagtanggol ng Kiev ang kanyang sarili mula sa Russia. Medyo nagiging komplikado tuloy ito mga kapatid. Sa totoo lang, ano, medyo nagiging mas komplikado na tuloy itong issue ngayon ng Ukraine at Russia. Dahil mga kababayan, ito na nga, pumasok na nga kasi ang Amerika mga kapatid at nagkaroon pa siya ng tawag na, tama ba yung term na bilateral agreement, no, with Ukraine? Kasi nga mga kababayan, di ba, nung napabalita nga noon na itong si Vladimir Putin ay inoffer nga niya itong langis, no, ng Ukraine in exchange sa suporta ngayon ng Amerika sa bansang Ukraine. Ngayon mga kababayan, no, pag ito po ay sinubukang sakupin or bawiin pa rin mga kapatid ng tawag nito ng Russia ang Ukraine, hindi po papayag dito mga kababayan talaga si Trump dahil unang-una mga kapatid kumikita siya no, may kasunduan siya with tawag nito with Ukraine. Ngayon maaapektuhan yan mga kababayan kung sakali mang isurrender ni Volodymyr sa kay Putin itong bansang Ukraine. Kasi syempre mga kababayan, ano, meron pa siyang kontrata doon kaya Donald Trump Kaya medyo magiging magulo mga kapatid. Maliban na lang kung magkasundo ang Amerika at ang Russia mga kababayan. Pero ganun pa man mga kapatid, dapat talaga paghandaan natin to mga kababayan dahil pag yan na simula ng girahin ni Trump mga kababayan ang Russia, nako, sunod-sunod na talaga yan. Anyway guys, hanggang dito lang tong video na to. Kung nagustuhan niyo pa ating content, kaya huwag kalimutang mag-subscribe at paki-like ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.